Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga kaistorya! Welcome back to At Home with Mardy. Bago tayo magsimula sa video natin today, gusto ko munang magbigay ng isang very special shoutout sa isa sa ating mga amazing viewers, si Melji V. Almasan. Maraming salamat sa patuloy mong panunood ng aking mga videos, sa pag-iwan ng iyong thoughtful comment at sa walang sawang pagsuporta sa channel na ito. Ang inyong encouragement ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon para gumawa pa ng mas maraming videos tungkol sa mga classic Filipino movies, kasaysayan at iba pang mga kahangahangang kwento. From the bottom of my heart, thank you so much, Melji V. Almasan. Maraming salamat sa iyong suporta. At sa lahat ng ating mga viewers, kung may gusto kayong movie, historical event, o personality na gusto nyong i-feature natin sa susunod na video, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Binabasa ko ang inyong mga comments at baka ang iyong suggestion na ang maging tampok sa isa sa ating mga susunod na videos. Now, without further ado, let's begin! What if isang ordinaryong babae ang biglang nagsabing nakita niya ang Birheng Maria? Maniniwala ka ba o iisipin mong isa lang itong ilusyon? Noong 1982, isang pelikulang Pilipino ang matapang na nagtanong ng mahihirap na tanong na ito. Pinukaw nito ang damdamin ng milyon-milyong manonood, nagwagi ng maraming parangal at nagbigay sa Philippine cinema ng isa sa pinakatumatak na linya sa kasaysayan. Walang himala. Mahigit 4 na dekada na ang lumipas, pero ang himala ay nanatiling isa sa mga pinakadakilang obra maestra ng pelikulang Pilipino. Today, we'll uncover 7 verified facts about Himala, from the real-life inspiration behind the story and the people who brought it to life, to the film's remarkable achievements and the lasting legacy that made it one of the greatest masterpieces in Philippine cinema. Whether first time mong manood ang Himala o gusto mo lang balikan ang iconic na pelikulang ito, ang 7 verified facts na ibabahagi natin today will help you understand kung bakit. Mahigit 4 na dekada na ang lumipas, patuloy pa rin itong kinikilala bilang isa sa mga pinakamahusay at pinakama-impluwensyang pelikula sa kasaysayan ng Philippine cinema. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Verified fact number 1, Himala was directed by national artist Ismael Bernal. Ang Himala ay pinangunahan ng isa sa mga pinakadakilang direktor ng Pilipinas, ang national artist for film na si Ismael Bernal. Kilala siya sa paggawa ng mga pelikulang matapang, makabuluhan at tumatalakay sa tunay na kalagayan ng lipunan. Ang mahusay na kwento at screenplay naman ay isinulat ng batikang manunulat na si Ricky Lee, na naging isa sa pinakamahalagang scriptwriters sa kasaysayan ng Philippine cinema. Ginampanan ng tinaguriang superstar na si Nora Honor ang pangunahing karakter na si Elsa, isang simpleng babae na ang buhay ay tuluyang nagbago matapos niyang sabihin na nakita niya ang Birheng Maria. Ang pelikula ay ginawa ng Experimental Cinema of the Philippines at unang ipinalabas sa 1982 Metro Manila Film Festival, kung saan
Namayani ito sa gabi ng parangal at kinilala bilang isa sa pinakamahalagang pelikulang Pilipino na nagawa. Verified fact number 2, the story was inspired by real Marian operation reports. Bagamat fiksyonal ang himala, hango ang kwento nito sa mga tunay na pangyayaring umagaw ng pansin ng publiko noong huling bahagi ng dekada 60 hanggang unang bahagi ng dekada 70. Mula 1966 hanggang 1972, may mga ulat na ilang schoolgirls sa Cabra Island, Occidental Mindoro ang nagsabing nakita nila ang Birheng Maria. Ang mga kwentong ito ang nagsilbing inspirasyon ng batikang screenwriter na si Ricky Lee sa paglikha ng himala. Pero imbes na ikwento lamang ang mga sinasabing aparisyon, gumawa si Ricky Lee ng isang malalim at makapangyarihang kwento na tumatalakay sa pananampalataya, kahirapan, pag-asa, kalikasan ng tao at ang walang hanggang paghahanap ng mga tao sa himala. Verified fact number 3, Nora Aunor delivered one of the Philippine cinema's greatest performances. Isa sa mga pinakapangyarihang pagganap sa kasaysayan ng Philippine cinema ay ipinamalas ng superstar Nora Aunor sa kanyang pagganap bilang Elsa. Ginampanan niya ang papel ng isang simpleng dalagang taga-nayon na ang buhay ay tuluyang nagbago matapos niyang sabihin na nagpakita sa kanya ang Birheng Maria. Mula sa pagiging ordinaryong babae, naging sentro siya ng pananampalataya, pag-asa at kontrobersiya ng buong komunidad. Sa kanyang natural at emosyonal na pagganap, naipakita ni Nora Aunor ang takot, pananampalataya, pagdududa at paghihirap ng kanyang karakter ng may pambihirang husay. Dahil dito, nakatanggap siya ng maraming pagkilala at hanggang ngayon ay kinikilala ang kanyang pagganap sa himala bilang isa sa pinakadakila, pinakatumatak na performances sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Verified fact number 4, the movie was filmed in the deserts of Paway, Ilocos Norte. Isa sa mga pinakatumatak na bahagi ng himala ay ang kangahangang lokasyon nito na kinunan sa malawak na sand dunes ng Paway, Ilocos Norte. Para maging makatotohanan ang kwento, matagal na naghanap ang production team ng isang lugar na kayang magmukhang isang tuyot at tigang na bayong matinding sinalanta ng tagtuyot. Matapos suriin ang iba't ibang lokasyon, napili nila ang Paway Sand Dunes dahil ang malawak at halos desyertong tanawin nito ang pinakabagay sa mundong nais ipakita ng pelikula. Nakakatuwang isipin na kahit tungkol sa matinding tagtuyot ang kwento, isinagawa ang filming noong tag-ulan. Dahil sa madalas na pag-ulan, naging mas mahirap ang produksyon at kinakailangang mag-adjust ang cast at crew upang mapanatili ang ilusyon ng isang lugar na matagal nang hindi nakatikim ng ulan. Verified fact number 5. Himala swept the 1982 Metro Manila Film Festival. Nang ipalabas ang Himala sa 1982 Metro Manila Film Festival, agad itong kinilala bilang isa sa mga natatanging pelikula ng taon at namayagpag sa gabi ng parangal. Nasungkit ng pelikula ang ilan sa pinakamahalagang pagkilala, kabilang ang Best Picture, Best Actress para kay Nora Aunor, Best Supporting Actor at Best Supporting Actress. Bukod pa rito, pinarangalan din ito sa iba't ibang technical categories na lalo pang nagpatibay sa reputasyon ito bilang isang obra maestra ng Philippine cinema. Dahil sa dami ng mga parangal na natanggap nito,
nananatiling isa ang himala sa mga pinakamatagumpay at pinakaginawarang pelikula sa kasaysayan ng Metro Manila Film Festival. Verified fact number 6. Himala gained worldwide recognition. Ang tagumpay ng himala ay hindi lamang nagtapos sa Pilipinas. Dahil sa pambihirang kalidad nito, nakilala rin ang pelikula sa iba't ibang panig ng mundo at naging isa sa mga ipinagmamalaking obra ng Philippine cinema sa international stage. Noong 1983, gumawa ng kasaysayan ang himala nang maging kauna-unahang Filipino film na napili upang makipagkompetensya sa Berlin International Film Festival. Isa itong malaking milestone na nagpakita sa buong mundo ng husay at talento ng mga Pilipino sa paggawa ng pelikula. Pagkalipas ng maraming taon, muling nabigyang buhay ang pelikula sa pamamagitan ng isang digitally restored version na ipinalabas sa Venice International Film Festival. Dahil dito, isang bagong henerasyon ng mga movie lovers ang nagkaroon ng pagkakataong mapanood at ma-appreciate ang obra maestrang ito. Hanggang ngayon, patuloy na pinatunayan ng himala na isa ito sa pinakamahalaga at pinakaginagalang na pelikulang Pilipino, hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa buong mundo. Verified fact number 7. Walang himala became one of the most famous lines in Philippine cinema. Isa sa mga pinakatanyag at pinakatumatak na linya sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino ay nagmula sa himala. Sa hindi malilimutang pagtatapos ng pelikula, mariing binigkas ni Elsa ang mga salitang "Walang himala." Isang eksenang tumatak sa isipan ng milyon-milyong manonood at naging bahagi na ng kasaysayan ng Philippine cinema. Mula noon, paulit-ulit nang binabanggit at itinatalakay ang linyang ito sa mga pelikula, telebisyon, paaralan at iba't ibang talakayan tungkol sa sining at lipunan. Hanggang sa kasalukuyan, ang walang himala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga diskusyon tungkol sa pananampalataya, relihiyon, pag-asa at kung paano hinaharap ng tao ang kahulugan ng mga himala sa gitna ng kahirapan at pagsubok sa buhay. Dahil dito, nanatili itong isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamatagal na iniwang pamana ng himala sa kulturang Pilipino. More than 4 decades after its release, Himala continues to stand as one of the most influential and celebrated films in the history of Philippine cinema. Its enduring legacy goes far beyond its awards and critical acclaim. Through its compelling story and unforgettable characters, the film explores profound themes of faith, hope, suffering, poverty, exploitation, and the complexities of human belief. Sa paglipas ng bawat henerasyon, patuloy na binibihag ng himala ang mga puso at isipan ng mga manonood sa pamamagitan ng mga tanong at mensaheng na nanatiling napapanahon hanggang ngayon, gaya nung una itong ipinalabas noong 1982. Dahil sa lalim ng emosyon nito, makapangyarihang pagkukwento at malaking impluwensya sa kultura ng pelikulang Pilipino, nanatiling kinikilala ang himala bilang isang tunay na obra maestra, hindi lamang sa Philippine cinema, kundi maging sa buong mundo ng pelikula. Bago tayo magtapos, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Sa tingin ninyo, ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng linyang walang himala?
Ito ba ay tungkol sa pagkawala ng pananampalataya o paalala na ang tunay na himala ay nasa ating mga sarili at sa ating mga ginagawa? I-share ang inyong sagot at pananaw sa comment section. Gusto kong basahin ang inyong mga opinion at baka ang inyong comment ang mai-feature sa isa sa ating mga susunod na videos. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa At Home with Mardy. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na kwento tungkol sa classic Filipino movies, kasaysayan at iba pang kamanghang-manghang mga kwento. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod nating video. God bless and take care. Before we end today's vlog, here's a beautiful and inspiring quote to leave you with. The tongue has no bones, but is strong enough to break a heart, so be careful with your words.